Magandang araw. Ako po si Attorney Claribel Lucila, isang abogado at legal content creator. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang batas sa pagbili ng lupa ng mga dayuhan sa Pilipinas. Isang mahalagang paksa para sa mga foreign investors, balikbayan at mga Pilipinong may foreign partners. Kung interesado ka sa real estate law at property rights, lalo na para sa mga foreign nationals, make sure to like, subscribe, and hit the bell icon para updated ka sa mga legal topics natin. Unang tanong, pwede bang bumili ng lupa sa Pilipinas ang isang foreigner? Ang maikling sagot, hindi. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, only Filipino citizens and corporations, at least 60% Filipino-owned ang maaaring magmay-ari ng lupa. Ang mga dayuhan ay hindi pinapayagan na magmay-ari ng lupa directly sa Pilipinas. Ngunit, at ito ang pinakamahalaga, may mga legal na paraan para makakuha ng property rights sa mga dayuhan. Iyan ang mga pag-uusapan natin sa susunod na paksa. Bagamat bawal ang direct land ownership, may mga alternatives na legal. Maaaring sa pamamagitan ng Filipino spouse, ito ay kung kasal ang dayuhan sa isang Filipino, maaaring nakapangalan sa Filipino spouse ang titulo. Pero mahalagang tandaan, hindi ito conjugal property sa ilalim ng batas. Pwede rin through a corporation, maaaring magtayo ng korporasyon kung saan at least 60% ng shares ay pag-aari ng mga Filipino at ang korporasyon ang bibili ng lupa. Maaaring magkaroon ng pagmamay-ari ng condominium units. Dito allowed ang foreign ownership up to 40% of the total units sa isang condominium project. Ibig sabihin, pwede ang dayuhan na bumili ng condominium. Maaari ding magkaroon ng long-term lease o pagrenta ng real property. Pwedeng umupa ang dayuhan ng lupa for up to 50 years at renewable for another 25 years. Tandaan po natin na bawal gumamit ang mga dayuhan ng dummy Filipino buyers para makabili ng lupa. Illegal po ito at labag ito sa Anti-Dummy Law o ang Commonwealth Act No. 108. Ang kaparusahan, pagkakakulong, multa, at pwedeng ipawalang bisa ang nasabing bentahan. Kaya huwag basta-basta magtiwala sa mga fixer o real estate agents na nag-aalok ng shortcut. Mas mainam na kumonsulta sa abogado bago pumasok sa anumang transaksyon. Para sa mga dayuhan na gustong bumili ng property dito sa Pilipinas, always check the land title. Dapat malinis. Know the zoning laws and foreign ownership limits. Consult a real estate lawyer. Deal only with licensed brokers and developers. At para sa mga Pilipinong may asawa o partner na dayuhan, siguraduhin na maayos ang legal documentation ninyo para hindi kayo magkaproblema sa pag-aari sa hinaharap. Ang pagbili ng property ay isang major investment, kaya dapat legal at malinaw ang proseso. Kung may tanong kayo tungkol sa foreign property ownership, i-comment lang at sasagutin natin yan sa mga susunod na videos. Dito sa ating channel, tayo ay nagbibigay linaw sa batas sa paraang simple at tapat. Like, subscribe, and share. Lalo na kung may kakilala kang foreigner na interesado sa lupa dito sa Pilipinas. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.